Hello, magandang hapon sa lahat. This is Justin, Talk News PH. At good afternoon din doon sa mga regular viewers natin at yung mga bagong viewers natin. Thank you for coming over and visiting this channel. Maraming salamat din sa mga ilan nating mga viewers from the US and Canada. Salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. At ngayong hapon na to, meron tayong pag-uusapan. We will be talking about a very important topic din, because this is regarding itong ambisyon ni Boying Rimulya na maging ombudsman. That's one of our topic. We will discuss about that. Then with regards to the case of Atong Ang, kung anong impression ko, anong opinion ko, ano ang sa tingin ko, kung ano ba talaga ang pangyayaring yan. Then itong regarding sa online gambling, this is also very important dahil maraming ang nasadlak dito sa bisyo na to. So we have to give our opinion with regards to that topic. Ang una nating topic, itong maraming sabi-sabi, mga balita at yung actual actuation ni Boying Rimulya, ang SOG Secretary of Justice natin, na paalis na sa kanyang posisyon dahil gusto nang lumipat sa isang posisyon na gustong-gusto niya. Ito, sabihin ko mo, dito pa lang sa unang bungad, na itong balak, na itong plano na ito, ay hindi lang si Boying ang nag-hatch niyan. Pero kasama na rin si Boying dyan. Siya talaga ang promotor dyan. Kung tanongin nyo ako, bakit gusto ni Boying Rimulya na maging ombudsman? Sa dahilan na yung impeachment, ayaw nilang tumigil eh. Yung impeachment, wala na yan, dead on the water na yan. Wala na mapupuntahan yan but a dismissal from the Senate impeachment court. So magkaroon lang siguro ng once makonvene yung Senate, before it will be convened as an impeachment court, na pwede naman mangyari. Actually ito ginawa ni Senator Bato nung unang pag-convene nila ng tinake up nila yung articles of impeachment, na binalik nga nila sa Kongreso. Yun din ang gagawin niya, to finally dismiss the case of impeachment against VP Inday Sara. I don't know kung susundin, but wala na silang panahon eh, dahil yung remand dapat magbigay ng resolution or answer doon sa remand ay ang 19th Congress. Ngayon, hindi pa na-convene ang 20th Congress. Paano nila gagawin yan? Nasasagot sila dyan na hindi nila sinagot eh. So wala na yan, it will be dismissed. So ngayon, ano naman ang plano? Isip siguro nila ni Martin Romualdez sa kanila sa Araneta, paano to? Paano natin mapatigil ang patuloy na pag-angat ni VP Sara, at paano natin pipigilan na siya ang magiging presidente by this coming 2028? Paano natin mapigilan yan? Napakalakas niyan. Ang impeachment hindi umubra. Nakita nila, si yung appointee ni PRRD na si Ombudsman Samuel Martires, pa-retire na ngayong 27. Di palitan na natin yan para ipapatuloy natin ang pag-usig ng mga Duterte. Actually, na-vlog ko na ito, but gusto ko lang ulitin dahil marami kasing mga nagbibigay ng mga opinion nila with regard doon sa qualification ni Boying Rimulya. Ngayon, yun ang bago nilang plano. So patuloy pa rin ang paghabol nila dyan sa kanilang ambisyon na talagang si Martin Romualdez ang
magiging presidente by 2028 by disqualifying Vice President Sara sa pamamaraan na pag-file nila ng kahit ano-ano sigurong kaso para siya ay ma-disqualified for that matter. So, ano ba yung mga sinasabi ng mga abogado, mga nagbibigay ng opinion with regards to the qualification ni Boying Remulla? Marami nagsabi na hindi talaga siya qualified. Kulang siya sa experience. Where in fact, tatlong former justices of the Supreme Court ay kasama dyan sa mga nominee na hinahawakan ng Judicial Bar Council na sila mag-select ng mga applicants for that position as ombudsman. At sila rin ang magbibit. Tingnan nila kung qualified ba ito. Kasi kasama dyan yung kung may kaso ka ba o wala. Ngayon, si Boy may kaso yan. Pero sabihin ko sa inyo, kasama pa rin yan kahit may kaso yan. Yung pinel ni Senator Amy with regards to the kidnapping of President Duterte. O, di ba? Paano naging qualified si Boying? Bago natin discuss yan, ulitin natin yung mga sinasabi ng mga other lawyers na hindi talaga po pwede yan si Boying dahil kulang sa experience. Where in fact, mayroong mga Sandigan Bayan judges na mga experience na former Supreme Court justices, active na Supreme Court justice, nandyan na lahat, at ibang pang mga talagang mga taong qualified at mayroong mataas na integridad. Katulad ni Samuel Martires na napakataas ng integridad, which is one of the requisite para sa isang matinong ombudsman. Si Martires, ang daming si Dilima na-acquit niyan, di ba kalaban ni Duterte niyan. Kung sinusunod pa niya si Duterte, kung mayroong nakikialam pa si President Duterte diyan sa kaso ni Dilima, hindi niya i-acquit. Yung demanda ni Kerwin Espinosa ngayon bumaliktad na rin, dinismiss niya yan. At marami siyang kinasuhan ng mga tauhan ni President Duterte. Si Lau, yung sa Parmale, si Duque sa Department of Health, di ba? Kaya hindi natin masabi na si Martires ay walang integridad. Dapat ganyan ang isang ombudsman. Talagang mataas ang integrity. Ngayon, dito kay Boying nga, marami nagsabi, no? Ibalik ko lang sinasabi ko kanina, na hindi siya po pwede dahil nga bukod sa DOJ lang siya, congressman siya, hindi talaga siya dumaan na sa justice or court judge, RTC judge or whatever, nasa DOJ lang siya, then dapat questionable yung kanyang affiliation with the president. Dapat pala sa isang ombudsman, wala kang proven na affiliation ng pagkalapdog niya kay BBM. Dapat nag-disqualify na sa kanya yan. Yun ang sabi ng iba, hindi siya pwede magiging ombudsman. Sabi lang ninyo yan. Pero nakita ba nyo si Torre? Kahit sabihin mo na legal yung maraming inalpasan na mga general na qualified pa sa kanya, nakita mo ba anong klaseng appointment ang ginawa ni PBBM kay Torre? Despite doon sa ang dami niya mga violation na ginagawa sa batas, pero despite all of that, na-promote pa rin siya at ngayon siya na ang PNP chief. Nakita ninyo, the same story rin ang mangyayari kay Boying. Despite of his lack of experience at questionably yung integridad niya, at sa marami siyang ginagawa na injustices, marami siyang ginagawa na mga unfairness doon sa mga kasong hinahawakan niya, katulad ni Bantag, Tibis, kay Pastor Kibuloy. Itong nangyari kay pagkinap kay President Duterte, sino ang promotor niyan? Si Boying Remulla. But despite all of that, siya pa rin ang i-appoint ni PBBM. Ayan, sabi ko nga noon, may pustahan. Hindi naman kung pupusta, pero sa tingin ko, kung magkakamali ako nito,
Ewan ko lang. So merong ano, pag change of heart, change of plan, kung hindi nila gagawin ang appoint kay Boying Remulla as ombudsman. Sigurado yan. Yung question about may kaso siya, anong pinapalabas nila Boying sa kampo ni na Boying? Na hindi pa naman siya convicted eh. Kaso pa lang yan, hindi pa siya convicted. Marami nagsabi na abogado, in fairness to Boying din, tama rin naman yun dahil hindi pa siya convicted. Kaya hindi pa siya pwede pa siyang kasama dyan sa mga kandidato for ombudsman na itutulak ng JBC, Judicial Bar Council. Sa tingin ba ninyo kung makarating yan sa kamay ni BBM, hindi inaprubahan? Plano na nila yan eh, sila na nag-usap-usap niyan. Bakit? Yan lang ang purpose nila, para talaga uusigin si Vice President Sara na hindi talaga siya makapag-kandidato as President ngayong 2028. Sigurado ako pagbukas nitong 20th Congress, ang gagawin ng mga congressman yan, magsasampa na naman ng mga bagong kaso. Magsasampa na ng mga bagong kaso yan, para yan ang isusunod nila na isampa sa ombudsman. Yon ang gusto nila mangyari dyan. Pero ang sabi nga ng ombudsman na ang presidente ang vice president matatanggal lang sa pamamagitan ng impeachment. Kapag makonvict siya sa impeachment court, pwede siya didemanda sa ombudsman. At doon na siya mananagot siya sa criminal side ng kanyang ginagawang krimen. Kasi dyan, disqualification lang, perpetual disqualification from holding office, government office. Yun lang ang pwedeng ipataw sa kanya, at removal from his position as Vice President. Ngayon, kung hindi yan matutupad, pwede rin siya file ng kaso dyan sa ombudsman kung ma-file na yung impeachment na yan. Kaya ang unang gagawin dyan, mag-file ulit ng impeachment. Yan. Or yung sinasabi ni Carpio, ito si Carpio, nakita na ninyo mga dilawan kumikilos na ngayon na kasama ang mga administration, kasama ang administration. Yun ang nangyari ngayon dito sa mga pronouncement ni Kiko at ni Bam. Ayaw na nila sumama kay Risa as minority. Dito na sila ngayon sa majority. Kasi siyempre naman, wala kang committee dyan. Saan ba ang pera ng mga senador? Kung mabibigyan ka ng mga committee, doon ka mayroong mga allowances. Mismong additional na sweldo dyan sa paghawak ng mga committee dyan sa Senado. Kaya yun ang habol ni Kiko at ni Bam. Ngayon, nasa majority sila. At ngayon, ang maging minority sila, Tito Soto. Si Lacson, hindi pa sumama. Yung sinasabi nilang veteran black, veteran sa kawalanghiyaan yan. Si Mig Subiri ang unang nagsalita. Then si Tito Soto. At kung mayroon mga eleksyon, maraming nagpapahayag na mga senador, particularly Joel Villanueva at saka si Jinggoy, na nasa majority talaga sila. At syempre, dahil nga sa impeachment, ang mga Duterte Black senators talagang pupunta kay Jesus Cordero sa majority. Walang problema yan, basta protektado si Inday Sara. So, balik tayo dito kay Boying. Talagang ma-appoint yan as ombudsman. At siya na yan maghahagilap ng mga kaso na pwedeng isampa laban kay BP Inday Sara. Ngayon, hindi ko alam kung paano nila ma-resolve yan. Problema na yan na si Inday Sara ay matanggal lang through impeachment. Ngayon, sabi ni Carpio, pwede naman natin pailan niya ng kaso para mabuksan yung mga bank account niya. Ay gusto niya nila mangyari na yung ginawa nila kay Corona, gawin nila kay BP Inday Sara. Yun, yung pattern nila na ginagawa ng mga dilawan kapanahonan ni Noynoy Aquino. Na hindi naman talaga sana yung manalo kung hindi lumabas ang pork barrel doon, ang PDAP doon, na
binubunyag nga ni Jinggoy Estrada. Yun ang dahilan na kulong sina Enrile, si Jinggoy at saka si Bong Revilla. Yun. Kaya yun din ang gusto nilang gagawin ngayon. Itong ano na to, yugto na to, dahil wala na ngayong impeachment case na yan, naghahanap sila ng bagong paraan para tuluyan na si Inday ay matanggal sa posisyon niya at hindi na pwedeng tumakbo sa 2028 presidential election. At hindi lang yan, yung iba dyan, kung si Boying na magiging ombudsman dyan, alam mo naman yan eh, ngayon pa nga lang dyan sa kaso ni Atong Ang, punta na tayo sa kaso ni Atong Ang, wala pang ang investigasyon na tama. Anong sinasabi niya? Gusto niya, nag-imply na siya na si Atong Ang talaga ang gumagawa ng mga krimen na yan. Buti naman ito si Atong Ang, medyo mautak din, nag-file din siya ng kaso, binaliktad niya yung dundun na yan. Para sa akin, mamaya pag-usapan natin yan, dito muna tayo sa mga kaso na gustong isampa ng ombudsman ni Boying doon sa mga Duterte. Kaya expect yan, lahat ng mga supporter ni President Duterte na mga senator o mga hindi niya kayang senator siguro, itong mga lower rank lang, mga mayor, mga congressman, yan ang kakasuhan niya yan dyan sa ombudsman. Kaya yung medyo kumampi kay BP Sara, yun ang anuhin niya, yun ang hanapan niya na paraan na makakasuhan. Makakasama na dyan si Mayor Baste, mga kapatid ni BP Inday Sara, at saka si Pulong, si Ungab, yung mga supporter, solid supporter ni President Duterte. Kaya yun ang plano nilang bago ngayon. Yun ang bago nilang plano ngayon. So bantayan natin yan, yung mga aksyon na yan, at kung mangyari man yan, putaktihin natin sila ng mga ng mga komento sa ginagawa nila. Kita mo yung mga ginawa ni Boying, ginawa niya kay Pastor, binubuhay yung kasong patay si Bantag at saka si Tibis, at ang pinakamatindi itong kaso ni President Duterte, ang pagkidnap niya. Meron pala akong vlog niyan with regards to butot balat na si President Duterte. Doon sa vlog ko na yun, sinabi ko na kung anong masamang mangyari kay President Duterte, hindi kaya mga tao pupunta sa karsada. Kung anong masama, hindi naman natin dinadasal pa nga natin na patuloy siya maging healthy. Hindi natin alam kung anong mangyari sa kanya. Hindi kaya mga tao mag-aalburuto at mangyari yung kinatatakutan nila na People Power Revolution 3. Baka matutuloy na yan. At alam kong panangga nila dyan, mag-declare si BBM na martial law. Yun ang panangga nila. Kaya lagi nilang sinasabi, sige, kayo, mag-people power kayo. Kasi alam nila na yun ang susunod nilang hakbang, mag-declare ng people power. At mautak din si President Duterte, sabi niya, hindi natin gagawin yan. Kasi alam niya na yan din ang gagawin. Pero kung ano mangyari sa kanya, hindi kaya mag-alburuto yung mga tao. Yun ang tanong. Baka tuluyan na talagang mawala yung si PBB. Ayaw ko yung babalik dito si Duterte sa ganyang kalagayan. Gusto ko na babalik siya sa Pilipinas, triumphant as he is, at alive and kicking siya na uwi dito sa Pilipinas. Yan ang gusto kong mangyari. So, ito nga, kung pupuntahan natin yung kaso ni Atong Ang, kitang-kita natin na yung game plan nila, katulad din kay Pastor, interesado sila sa ang tagal na ng kaso ngayon, biglang sumulpot itong witness na to. 4 years in the making. 4 years siya nagpa-practice diyan sa mga sinasabi niya. Itong na to, sa pagkakaalam ko lang personally, not from any other source, from sources talaga diyan sa loob nitong tao na to. Talagang napakawalang iyang tao na yan. Talagang criminal yung tao na yan, sa totoo lang. Ang dami nagsabi sa akin na personally kilala siya. At yung mga kaso doon sa Tanay, yung murder, attempted murder, totoo lahat yun.
Totoo lahat yung kaso na yan. Oh. Pati yung hold up sa bangko, sa Metrobank. Totoo yun, nakasampa yung kaso na yan. Nagtaka nga tayo, bakit hindi nahuli yung tao na yan? Ngayon, sa narinig ko sa kampo ni Atong, dito sa personal na mga kaibigan niya, sabi ni Atong, bakit papatay ako ng tao? Ang yaman-yaman ko na. Sino ba yung mga taong pinapatay ko? Kalaban ko ba yan sa negosyo? O yan ang sabi ni Atong. Gusto sana sabihin niya doon sa ano, pero pinipigilan siya ni Attorney Kapunan. Huwag mong sabihin yan. Kasi sabi niya, bakit papatayin ko yung mga hayop na yan? Wala naman akong pakialam sa kanila. May negosyo ako. Bilyonaryo ako, tapos papatayin ko yung mga tao na yan. Ang lumabas na kwento-kwento dyan sa loob, ito allegations lang to, kwento-kwento, marites lang to, hindi to totoo. Pero yun ang mga balita-balita dyan sa loob, hindi to totoo, wala tayong ebidensya eh. Pero ito yung kwento, ito yung marites. Na itong tao na to, involved mismo sa QPan. Kung hindi kayo sa bungero, or wala kayong knowledge about QP, yung ikaw may-ari ng manok, pero pupusta ka sa kabila, para sigurado kang matalo ang manok mo, putulan mo ng ugat dito sa kilikili, o injeksyonan mo ng pangpahina o pangpabulag, kasi hindi halata yan pangpabulag, hindi makita ng manok yung kalaban niya, siguradong talo yan. Siya ang involved. Ngayon ang problema, nagdududa siya dahil laging natatalo yung manok niya. Ibig sabihin nananalo, hindi na tuloy yung tsupian. So yun ang problema. Kaya marami siyang ganyan na pinagbintangan niya yung nagtsupi na mga tauhan rin niya ay pumusta doon sa kabila din. So baliktad ang pangyayari. Siya ang may utak ng tsupian. At doon sa mga hati-hatian din, hindi raw masyado daw mautak, magulang. Ibig sabihin, gusto niya na lamang siya sa kaya maraming nagrereklamo. Ganon. At yung mga sabungero na nasa kanya, nagtatrabaho sa kanya, na alam yung mga ginagawa niya, ay tinitigok niya. Ganyan ang totoong, yun, nasa balita, allegations lang, chismis lang yan, hindi totoo yan. Yun ang mga balita-balita galing sa Antipolo at saka dyan sa Tanay, Taytay. Yan, kung saan yung farm ni ayaw nga lumabas lang itong mga witness, siguradong tigok sila. Di ba? Ganyan daw yan, may sariling lakad yan. Kaya ito naman si Atong Ang, siguro masyadong mabait, pinabayaan yan, lumaki ang ulo niyan. Pati yung mga negosyo daw dyan sa loob sa maraming maraming ginawa yan ng kawalang hiyaan. Siguro hindi gaano na monitor ni Atong Ang, kaya ganyan binabaliktad siya. Yun na nangyari niyan. Kaya ito, walang hiyayang tao na yan. Sana lalabas ang katotohanan dyan at mabunyag siya na siya talaga ang author dyan. Kaya yun, maniwala ako sa sinabi ni Atong na talagang kinukuhaan siya ng pera. At hindi ako maniwala gagawin ni Atong Ang yan. Ang yaman-yaman niya, ang disente niyang pagkatao. Di ba? Tapos sisirain lang niya sa mga ganyan. Hindi ako maniwala. Pasensya na kayo kung yun ang sasabihin ko. Siya, ito, may interest din sinabuhin ito. Parang mangyari yan, parang Pastor Kibuloy yun. Pastor Kibuloy. Ganyan, nagka-interest siya sa mga propiedad, sa negosyo mismo. Yan sa online pitmaster. Yan, online sabong yan eh. Naka-interest sila dyan. Baka gusto nilang buhayin ulit yan. Ngayon na nga si Mix, ano apelyido nito ni Mix? Si Mix, Senator Mix gusto nga ipagbawal na talaga ang buong online sabong, online na gambling. Na umalma naman ito si Jokno. Jokno. Malma siya na dapat 21 below lang daw o 18 below ang hindi pwede pumusta. Mamaya pag-usapan natin yan. So dito muna tayo dito sa bungiro na to kasi marami ako natanggap eh. Marami kasi nagtatrabaho dyan at kilala yung dundo na yan. Anong apelido ng Panidugan. Tumakbo nga itong mayor doon sa
sa Surigao at natalo at doon naubos ang pera niya. Kaya ngayon naghahabol to kasi may demanda yan. Siya ang prime suspect dyan sa pagpatay ng mga sabungero. Pagkawala ng mga sabungero na yan, demanda yan sa RTC Manila o doon sa mga yung sabungero na wala dyan sa sabungan dyan sa Manila, sa may Santa Ana yata yung sabungan dyan. So, siya ang suspect at yung mga tauhan niya na 6 kasi maraming ano to eh, meron ding parang agency to na parang private army niya. Okay, yung mga tauhan na yan under yan sa kanya. Yung nagdukot ng mga sabungero na yan at mga tauhan sa farm niya yan. Kasi 3 farm nga may hawak siya eh. Ang dami daw mga palusot yan, mga negosyo-negosyo yan sa loob o sa farm ni Atong. So yun ang nangyayari dyan. Ito base doon sa mga balita na hindi na balita ng mainstream media. Bulong balita. Kasi allegation lang to, mga chismis lang. So wala tayong pruweba dyan. So sinabi ko nga, hindi totoo to. Balita lang, chismis lang. Pero kung tuklasin mo na mabuti, parang may katotohanan yung sinasabi, lalo na itong mga taong nagsasalita. May dalawa kong nakakausap mismo, ko lang sabihin kung ano, iwan ko lang kung ito yung sinasabi niya. Yun ang sinasabi niya. Yung mga ano daw, yung mga marami daw ano yan, maraming mga baril na dapat nga yan ang hulihin ng ano, ng DOJ, pero nga dahil interesado sila dito dahil sa mga property ni Atong Ang. At ito maganda rin naman yung ginawa ni Atong Ang, dipinsa ng sarili niya dahil nagsampa kagad siya ng kaso. Nagsampa siya kagad ng kaso laban kay Dundon na yan. Ay, mga salita naman ni Dundon, hindi naman siya, wala siya sa pangyayari na yun. Puro mga hearsay ang sinasabi niya na nakita niya yung pulis, nalalaman niya yung pulis, pero mismo doon sa sinasabi niya pagpatay ng mga heinous crime, ang description pa niya, akala mo na sa harap siya ng pagpatay na yun, wala naman siya doon. O paano magiging ano siya, direktang witness? O magiging ano ba yan, state witness yung mga ganyan? O magiging totoong whistleblower ba yan kung wala siya mismo doon? Hindi siya kasama talaga. Puro lang mga hearsay yung sinasabi niya, galing sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Yung pinapakita daw siya ng video ng pulis, nakita daw niya ng ganyan. Bakit papakita nila yung krimi nila? Di ba? Kalukuhan eh. Kaya hindi nga ako nag-discuss nito, pero nung narinig ko yung mga tao talaga nagsasalita na mga kakilala niya, doon ko nalalaman. Pero nga, wala tayong pruweba na sulit. I hope makukuha nila ni Atong Ang, pero I doubt kung takot eh kung tatayo yan sila sa isang hearing na siguradong nanganganib ang buhay nila. Lalo na ngayon na parang si Buying kakampi dito, senatore, kakampi dito kay kakampi dito kay Dundon. Kaya yung maganda nga nagdemanda, nag-counter demanda si wala pa yatang affidavit yan baka inaayos pa yung affidavit ng gusto. Iwan ko lang kung may affidavit na yan si Dundon. Ang huli kong narinig, wala di pa raw nakikita yung affidavit. Parang gustong katulad ni Risa Antivirus, parang ganyan. Inaayos mo na yung mga affidavit, yung mga ano nila daw, ebidensya na pumalpak naman sa mukha nila. So, ganyan ang mangyari. Ngayon, interesado ka sila, gayahin yung nangyari kay Pastor, kasuhan, at iipitin at nasa daming pera niyan. Akala nila hindi pupunta ng abogado, ay sikapunan pa naman ng abogado niyan. Medyo palaban din yan. So, mangyaring malabanan yan sa korte ang mangyari niyan. At tingnan natin kung hanggang saan ang DOJ dyan. Ngayon nga, sa kaso kasi ni Pastor, napilitan si Pastor na magtago nung una. Hindi siya sumuko dahil mayroong extrajudicial rendition extraordinary rendition. Kukunin siya ng US at yan, confirm niya ni Michael Mauricio na marami na nag-uusap daw ang NBI, taga DOJ, parang may minention siya ng taga Department of Foreign Affairs.
pati nga si Lagdamio kasama para nga dito sa pag huli nila kay pastor. Hindi natuloy dahil nga nag-iba yung administrasyon sa US. Kaya si pastor hindi kagad humarap sa kaso niya. Hinantayin niya na magkaroon ng confirmation at commitment na hindi talaga siya i-turn over sa US authorities. Okay? Kung hindi pa nanalo si Trump, sigurado yan. Talagang dalhin yan doon sa US. O sila Buying ang magdala niyan. Sigurado yan. Si Ture. Kaya buti naman yan ang nangyari kay pastor. At medyo lumiliwanag ng kunti yung kay pastor dahil nga sa paglabas nito ni Michael Murillo, ang malaking niyan kung lalabas si Amanda at bumabalik din, magre-recant din. Yun ang magandang mangyari. Pero nga yung Alice Jackson, hindi yan magre-recant dahil nandoon sa Mindanao, nagre-recruit, nangungumbinse ng ibang member ng QGC. May offer din daw pera para pasubalian yung mga sinasabi ni Michael Murillo. Kikita natin anong mangyari niyan. So ganyan ang kaso ni Atong Ang. Yung sa akin, aside from yung balita galing sa mainstream media, hindi na pa naman natin maprubahan kung tama ba o totoo ba yung sinasabi nila na hindi pa solid yung ebidensya. Basta mayroong ganyang mga balita. So sabihin natin, chismis pa lang yan, hindi pa yan totoo. So at least may idea tayo kung ano ba talagang nangyari on the ground galing sa mga taong involved dyan sa kaso na yan. Okay, so dito naman sa online sabong, ito nga si Silgyok, napakawalang utak talaga. Kasi gusto niya ipahiwatig na ang mga bata lang na below 21 pababa ang biktima ng online gaming, online gambling. Hindi mo ba alam, marami na mag-asawa na matatanda na. Meron nga 60 years old, nakilala ko yun ang source ng away nila ng asawa niya. Dahil talagang naluko na dyan sa online na gambling. So, may cellphone din kahit saan nag-online, kahit sa trabaho nag-online, gabi nag-online, kaya walang pera, laging nawawala yung mga pasweldo, may sweldo sana, naubos yan sa online gambling dahil nagbabayad yan sa GCash at alam mo naman yung sugal, hindi ka naman talaga laging nananalo dyan. May manalo ka isa, 2 beses, pero talo mo dyan mas marami. Kaya nahuhumaling sila dyan, pati yung mga matatanda. May mga pamilya na, mga driver, mga tricycle driver, mga ordinaryong trabahante, naluko dyan sa online gambling. Kaya yung proposal ni Sherwin at saka ni Migs, tama yan. Tama yan. Pabor ako dyan na talagang totally wala na yan. At patawan ng malalaking tama yung 20 million na parusa yan sa mahuhuli na mga kumpanya na patuloy na nagbi-maintain ng mga apps na yan na pinapatronize ng mga bata na hindi lang bata. Dapat na totally mawala na yan. Pero malamang yan sa Senado, maraming dito na nga sa Kongreso nakikita na natin na mayroon ng naglalabi niyan. Siyempre mayayaman yung mayari ng mga pasugalan na yan na online. Siyempre isa ito si Jokno ang sinasabihan na labanan mo yan para hindi naman mawala at patuloy kaming susuporta sa iyo. Yung mga influencer sila ni Piolo Pascual, sino pa ba yung isa na nag-i-endorse ng mga influencer? Hindi papayag na mamulang ng sidelaan ng yan, pera dyan sa pag-endorse nila sa mga gambling na yan. Kaya marami maglabi niyan. I don't know kung matablan ng Senado niyan. Baka nga ito si Migs, inuna niya yan para lapitan siya ng mga may-ari niyan. Migs, medyo i-cool down mo naman yan para patuloy itong kita namin. Mawawala kami ng negosyo dyan. Yan din ang problema. Baka abot sa mga ganyang sitwasyon. Alam naman natin sa Pilipinas kung kikilos yung pera, nawawala yung prinsipyo ng ibang mga senador. Lalo na questionable ako dyan
kay Mix. Parang ito nga si Duke no, talagang lumabas na. Sinabi niya na dapat isa lang ang ibig niya sabihin, huwag mong walain yan. Ang susunod niya na sasabihin na nakakatulong lang sa ekonomiya, maraming nabigyan ng trabaho dyan sa online gambling na yan, pustahan tayo. Yun ang lalabas sa balita ngayong mga susunod na mga araw. Marami po protektan yan. Kasi maraming nakikinabang dyan eh. Mga hindi nag-iisip kung anong nangyari sa bayan natin dahil sa gambling na yan. Ang daming pamilya niyan na naghihirap na nga ipasok pa sa online gambling. Mismo mga estudyante, may mga trabaho na. Naubos ang sweldo dahil dyan. Kaya tama yan na pagbawal na dyan sa mga GCash na yan, na hindi na pwedeng magtaya niyan. Yung sinasabi ni Sherwin na gawing 10,000, marami pang hahabol ng ganyang pustahan. Dapat wala na talaga. Si Sherwin Gatchalian, yan ang gusto niya, na may limit yung pagpusta. Dapat walain na talaga yung gambling na yan. Pero I don't know kung matutuloy yan. So yun ang bantayan natin. So siguro dito sa episode na to, hanggang dito na lang tayo. At ito nga sa isa mga prominent natin pinag-usapan yung tungkol sa pagiging ombudsman ni Boying Rimulya. At ako parang nagiging 90% na talagang si Boying na magiging ombudsman. Ganyan siya ka-confident, kaya nag-usap na sila. Anong tinanong siya, paano yan kung may kaso ka, ganyan. Sabi niya, bahala, nandiyan ang GBC sa gagawin nila. Parang ganun, confident talaga siya na magiging ombudsman. Bakit confident siya? Kasi kasama siya sa nagplano dyan. Tingnan lang natin, baka nagkamali tayo. Nagkamali tayo, baka nag-iba ang plano. Di ba? Sagutin na natin yan pagdating ng final na decision, kasi sa 27 mag-resign na, mag-retire na. 70 years old na si Samuel Martires. So kailangan before that yata, before a couple of days, meron ng napili si PBBM na magiging next ombudsman. At sa tingin ko, yan ay si SOJ Boying Rimulya. Okay, so handa-handa natin ang sarili natin doon sa mga parating na mga kawalastugan na gagawin ni Boying at patuloy nilang pag-uusig kay Vice President Sara. So tuloy lang yung suporta natin kay President Duterte at kay VP Inday Sara. Okay, so hanggang dito na lang tayo. Thank you sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page. But before anything else, paki-subscribe naman doon sa mga bago nating viewers. Kahit paunti-unti na lang na subscription para umabot naman tayo ng 1,000. Kahit 1,000 lang, 901. So 99 na lang ang kulang. Sana abot tayo ng 1,000 subscribers. At pakipindot naman yung views at ang notification bell, pakipindot naman. So maraming salamat doon sa mga regular viewers natin at thank you doon sa mga bagong viewers. At ito ang Justin Talk News page, and see you in my next broadcast. Salamat po.